Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Sumbox TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong ginawa po ng China mga kababayan sa isa pong senador ng Pilipinas mga kababayan dahil siya po ay pinarusahan po ng China mga kababayan. Pero hindi po natinag itong senador na to ng Pilipinas dahil siya po ang isa sa mga senador na talagang aktibo na ipinagdalaban ang West Philippine Sea. Sayang nga lamang mga kababayan dahil hindi po siya pinalad na makapasok po ngayon. Hindi po siya nanalo pero actually napakagaling po ng senador na to. Dahil siya lamang po yung nakikita ko na talagang napaka-concerned at active na nakikipaglaban sa China sa mga karapatan natin lalo na sa West Philippine Sea mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan at ang isa pa mga kababayan ay ang banta po ng China ay ng Japan. Sa China mga kababayan, nagbabala po ang Japan sa China mga kababayan at ang planong pagpapatayo ng Amerika ng kanilang ammunition factory o storage at storage facility sa Subic Bay mga kababayan. Sigurado magwawala China neto, no? Okay. So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. At medyo lilihis lang tayo ng konti ngayon sa usapin ng politika mga kababayan. Mapunta tayo sa ating soberanya dahil ito nga pong isang senador mga kababayan na kung saan inano po ng China, binigyan po siya ng parusa ng China mga kababayan at ito po ay walang iba kundi si Senator Francis Tolentino mga kababayan. Okay, so nagalit po ang China sa kanya. Kaya siya po ay binigyan ng sanction ng China. Okay, so alamin natin itong balita na to mga kababayan dahil itong China nakikita natin talagang pagka hindi panig sa kanila talagang inaaway nila. Pero pagka sila ginagawa mo ng ganyan, galit na galit sila. 'Di ba mga kababayan? Dapat nga yung ng China dito, yung ambassador nila, sinisipa na yan. Ang pangalan nun? Wang Silian ba yun? Wang Silian. Okay, so alamin natin itong balita na to mga babayan. Nakasulat nga dyan. Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayanang Pilipino sa West Philippine Sea. Dating Senador Francis Tolentino, mga babayan. Pinopromote ko to noon, do sa mga subscribers natin na sana iboto si Senator Tolentino pero hindi nakalusot. Sayang nga lamang mga babayan. Okay, so alamin natin itong balita na to. Let's go. Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayanang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang mismong pahayag ni dating Senador Francis Tolentino sa sanction o parusa na ipinataw sa kanya ng China. Grabe, kasunod ito ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na may ilang politiko sa Pilipinas na kontra sa China na naglalabas anila ng malisyosong pahayag at aksyon sa mga isyu na konektado sa China na nakapipinsala sa naturang bansa at relasyon nito sa Pilipinas. Nako sino ba sumisira ng relasyon ng China at Pilipinas mga babayan? Di ba sila rin naman? Diba? So, sila rin naman yung gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, pagka sinita natin, nagagalit sila. Mga babayan, ayaw nila na nasisita sila mga kababayan. Ayaw nila na may ginagawa tayong hakbang para maigiit natin yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ayaw ng China yan, mga babayan. Ang gusto kasi nila,
manahimik lang kayo, wala kayong dapat gawin, hayaan nyo lang kami, parang ganun, no? Kasi sanay kami sa mga nakaraang administrasyon na ganun, no? Sanay kami na ginagawa lang namin kung ano yung gusto namin dyan sa West Philippine Sea, no? Ganun yung gustong mangyari ng China, mga kababayan, no? Itinutulad nila yung administrasyon ngayon at yung mga senador ngayon doon sa mga nakaraang administrasyon na walang pakialam sa kanila, no? Na hinayaan lang sila na gawin kung ano yung gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Totoo naman sabihin yung mali. Oh. Di ba? Wala nga tayong nadidinig na mga balita dati tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ngayon lang. No, sa administrasyon lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Oh, ngayon tas nagagalit yung China. Bunsod nito, nagdesisyon niya ang China na magpataw ng parusa laban kay dating Senador Tolentino dahil sa hindi pangkaraniwang asal nito sa China-related issues. Pinagbawalan rin ng China na pumasok ang dating mambabatas sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Tapos sila malayang nakakagalaw dito sa Pilipinas, no? Malaya sila nakakapagtayo ng negosyong illegal dito sa Pilipinas. Tapos senador natin, no, dating senador, no, binigyan ng sanction, hindi pwedeng pumunta ng China. Di wag, ano ba gagawin niya sa China? Hindi naman kayo kawalan. Daming pwedeng puntahan ni Senator Tolentino, no, bukod dyan sa China. No, tuloy natin. Ngunit para kay Tolentino, ang naturang parusa ay isang karangalan at patunay ng kanyang paninindigan na protektahan ang pambansang interes at dangal ng mga Pilipino. Ibig sabihin, mga babayan, yung mga ginagawa ni Senator Tolentino at yung mga ginawa niya, pumako sa China. No, bumaon sa China, mga babayan. Diba? Ibig sabihin, yung mga naging aksyon at mga sinabi ni Senator Tolentino, mga babayan, no, naka-apekto talaga ng matindi sa China. Kaya ganyan ang kanilang reaksyon. Di ba? Napansin niyo nung hindi na siya senador, no, ngayon, di ba? Tsaka sila gumawa ng ganyang aksyon, pero nung senador siya, hindi siya hindi siya ma-sanction sa aksyon ng ng China. Takot din Di ba? Yan yung sabi sa inyo. Ang ginagawa ng China, hit and run. Nanindigan din ito na patuloy na ipaglalaban ng nararapat sa bansa kasama ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga mangingisda. Wala anyang dayuhang puwersa ang makapagpapatahimik o makababawas sa kanyang determinasyon na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas at ipinagmamalaki nito na siya ay Pilipino. Yon. Kinuwestiyon naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang aksyon na ito ng China. Ani Estrada, kailan pa naging hindi pangkaraniwang asal ang pagbubuo ng mga lehislasyon para igiit ang karapatang pangsoberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ng Senate President Pro Tempore, ang aksyon ni Tolentino ay kasang-ayon lamang sa mga demokratikong proseso at legal frameworks ng bansa. Sa halip, sa nakalipas na 4 na taon ay China anya ang patuloy na nambubuli at nangaharas sa kabila ng arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Hinihimok nito ang Department of Foreign Affairs o DFA na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para magpaliwanag sa naging aksyon ng kanilang pamahalaan. Nako wala namang ibang sasabihin maganda yan Diba? Ayon naman sa DFA, bagaman karapatan nito ng China, hindi ito nakatutulong para sa pagpapanumbalik ng tiwala at magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Asher Kadapan. Diba? Lalo lang nagpagulo yung ginawa na yan ng China. Nagpagalit sa mga Pilipino. Ito mga babayan, panoorin natin dahil lang Amerika po plano magtayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Subic Bay. Sigurado magwawala China nito mga babayan. Okay. Wag daw ganyan. Magagalit si BP Sara.
Asa na daw yung ano, yung usapin ng ano, yung mga ganyan-ganyan. Dito tayo dapat ano, pumapanig sa Amerika, mga kababayan. May ipit daw tayo sa gulo ng China at ng Amerika. Yan po ay ayon no, sa ating Vice President Sara Duterte. Kayo ba sang-ayon no, dun sa kanyang mga naging pahayag na yung mga kababayan? I-comment nyo nga dyan sa ibaba. Tuloy natin. Bukas ang Pilipinas sa posibleng pagtatatag ng US ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa Subic Bay. Sa isang US House Committee on Appropriations report nitong buwan, ipinakutos ng mga mambabatas doon sa US Department of Defense, US Department of State at International Development Finance Corporation na magkaroon ng feasibility study bilang bahagi ng Indo-Pacific Ammunition Manufacturing. Magiging daan din ito upang magkaroon ng Amerika ng forward staging ng ammunition stockpile sa Subic na dating US Naval Base hanggang 1991. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleyo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. No? But on a purely commercial basis, ito ay defense industry na mag-e-empleyo ng Pilipino sa special export processing zone. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na opisyal na proposal ng ating gobyerno. Pero welcome ang panukala sa malalim na relasyon ngayon ng Pilipinas at US. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Samantala, nasa Pilipinas ngayon si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakaline para sa 4 na araw na official visit. Dito ay nilagdaan nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang isang Memorandum of Understanding para pagtibayin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania. Kabilang na rito ang cybersecurity, defense industry, munitions production cooperation at pagtugon sa hybrid threats at maritime security. Kagaya ng Pilipinas, may mga kinakaharap na hamon at kaparehong banta ang Lithuania pagdating sa kanilang seguridad. Kaya naman kapwa binigyan diin ng dalawang defense official ang kahalagaan ng pagtindig kahit maliliit na bansa alinsunod sa international law. We have to connect our peoples, those who understand very clearly that freedom is not a given. Freedom is something you have to fight for, and sometimes fight very, very hard. So therefore, now we have a framework, now we have a way forward, now we have a clear understanding that it's going to take a lot of hard work. It's going to take a lot of resources, but our children, they deserve to live in a free world. The small nations, as our president has always said, need a firm voice in international affairs. And we both resist the nomenclature that we are mere agents of other large powers when our people bear the brunt of standing up for our own national interests and our own futures as we decided. Patrick Desu. Yan, mga babayan, no? At ito pa ang isa, mga babayan, samantala, Japan, no, ay nababahala po sa agresibong kilos ng China dyan po sa West Philippine Sea. No, at meron po silang matinding pahayag, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon, right? Let's go. Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Nitong Lunes, ginunita ang ika-71 anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces dito sa Pilipinas. Pati na rin ang lalong pagpapatibay ng defense and security cooperation ng dalawang bansa.
Dumaong sa Manila South Harbor ang Japan Maritime Self-Defense Force vessel JSISE. Isa ito sa pinakamalaking Hyuga-class helicopter destroyer. Dito, binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya ang kahalagahan ng pagpapabuti pa ng bilateral defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Aniya, isang milestone ang inaprubahang Reciprocal Access Agreement para sa mga aktibidad tulad ng joint exercises at disaster relief. Magiging helpful ito lalo't maging ang Japan na babahala rin daw sa panggigit-git at pangwa-water cannon ng Chinese Coast Guard sa ilang BFAR vessels nitong lumipas na linggo habang papunta sa may Baho de Masinloc para magpadala ng suporta sa mga mangingisda. Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo by force, as well as any action that increase tensions in the South China Sea. And the Philippines is an important strategic partner of Japan for peace and stability in the region. Kasunod nito, bumalik na sa bansa ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Mula ito sa isang deployment sa Japan para sa ikalawang trilateral maritime exercise. Ginawa ito mula June 6 hanggang June 20 sa Kagoshima kasama ang United States at Japan Coast Guard. Ayon sa PCG, pinatibay nito ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa komunikasyon, maritime law enforcement, disaster response at emergency operations. Ngayon, masasabi raw nilang mas handa na ang BRP Teresa Magbanwa sa pagmomonitor sa mga kritikal na bahagi ng West Philippine Sea gaya ng Escoda Shoal kung saan naitala ang panggugulo ng Chinese Coast Guard noong April 2025. Marami po tayo natutunan in terms of interoperability, communications-wise, mga doctrines on how to conduct search and rescue, and maritime environmental protection. Iba po kasi pag nasa actual scenario po na ginaganap yung exercise na yan. Sa level po ng Coast Guard, lagi naman po kami handa sa mga pang issues problema na pwede namin kaharapin para sa ating bansa. Mobile journalist Mary Monray. Yan mga babayan, no? Anong masasabi ninyo sa mga balita na yan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's no Mobs TV. Peace. Amen.